1966. Nabuhay akong muli. Bumalik ako sa aking guro at bagay sa paligid. Dapat makikita ang ilalim ng tubig. Sige, manghuli ng isda. Kumpleto ng 16 na piraso. Sa wakas, makakain ng maayos ang pamilya. Nang kaunti. Nandito na ako. Kumain tayo ng isda ngayon. Ang bango ng isda. Mas masarap ito kaysa sa mga pinatamis na prawn sa klinika. Maliit na matakaw. Kakatapos lang lutuin ang isda. Mag-ingat ka, mainit yan. Kanina lang, nahihilo ka pa. Bakit ka naman nag-aabalang muli? Pumunta akong manghuli ng isda ngayon. Magluto tayo ng sabaw para makabawi. Sabi ko gutom na ako. Ate, mas masarap pa itong sabaw kaysa gatas. Kailangan ko pa ng isang mangkok, at patatas pa. Dahan-dahan lang walang kukuha sa'yo. Guro, kumain ka rin ng marami. CJ. Kain tayo lahat. Bihira kang makakain ng karne. Nagmumula ang liwanag sa kanilang mga mata. Hindi pwede. Huwag kakainin, isang beses lang, hindi pwedeng walang kakainin. Kailangan pumunta sa bundok para manghuli. Para makakain pa kami ng ilang araw. Guro. Bukas gusto kong pumunta sa West Mountain para manghuli. Hindi na ako uwi para magtanghalian. May mga baboy ramo sa malayong bahagi ng kanlurang bundok. Dala mo ba ang sibat? 3 ang dala ko. Pinadaan na sa carbon. Mag-ingat ka. Umalis ka ng maaga, bumalik ka agad. Kailangan mong makauwi bago lumubog ang araw. Nako, baboy ramo ito. Nako, baboy ramo ito. Ang lakas ko, ay talagang ganito kalaki. Mukhang ito ay mula sa kamalayan ng espasyo. Baka mas mabuti kung ilalagay ko ang baboy ramo na ito sa espasyo at dadalhin pabalik. Para hindi ko na kailangang maghirap pa na hilahin pabalik. May mahigit 300 kilo na malaking baboy ramo sa loob ng espasyo. Siguradong makakapalit ito ng maraming pera at ration coupons. Ngayon, hindi na mag-aalala ang pamilya tungkol sa pagkain at inumin sa loob ng maikling panahon. Pupunta muna ako sa istasyon ng pulis para hanapin si Tio Lee. Tingnan kung gusto niya. Si Tio Hu ay itinuturing na maliit na pinuno. Dapat nasa opisina siya sa oras na to. Bakit umuwi siya sa gitna ng araw? Hayaan mong tignan ko. Sa kahong kaharap ni Kuya Hu ay may baril. At 2 zoom lens. May silid na tago sa ilalim ng kanyang kama. May silid na tago rin sa ilalim ng kahoy na panggatong sa kusina. Ginto. Mga sandata. Si Tio Hu ay isang kalabang espiya. Kailangang ipaalam kay Tio Lee. Ngunit, kailangan ko munang supilin si Tio Hu na espiya. Tio Hu. Alainan. Buti na lang epektibo ang silver needle ng guro. Yung mga gamit mo, nasa akin na lahat ngayon. Pwede mo bang sabihin kung sino ka? Kung kaya mong sabihin, tumango ka lang. Tatanungin kita, sasagutin mo. Naranasan mo na ang paraan namin. Makipagtulungan ka para mabilis. Ako ay mula sa kagawaran ng operasyong espiya. Pangalawang direktor, Hena. Ang target ay si Ding Xiaoud mula sa Cotton Factory, no? Isa, may mga tala ng yaman sa madilim na silid. Sino ang iyong nakatataas? Saan ang lugar ng pakikipag-ugnayan? Hindi ko pwedeng sabihin. Papatayin kita. Talagang nakatipid ka. Maliit na bata. Kanino ka natutong hindi kumatok? Ay naku, Tio Lee. Huwag ka namang magalit. May dala akong magandang bagay para sa'yo. Anong magandang bagay? Huwag mo akong lokohin. Nagdala ako ng isang baboy ramo. Baboy ramo. Paano mo ito nahuli? Mahalagang supply ito. Ay, nagkataon lang. Hindi ko alam kung makakapagpalit tayo sa istasyon.
para sa kaunting pera at mga rasyon. Kaya natin. Aayusin ko na ang tao. Para dalhin sa'yo. Sandali lang. May balita pa si Tio Lee. Nahuli ko ang isang tao na may pangalang Hena. Ano? Siguradong Hena siya. Ako mismo ang nag-review. Dalhin mo kami. Why, Tito Lee? Patay na siya. Pero may isang babaeng espiya pa. Hindi pa siya nahuli. Paano siya namatay? May lason siyang itinago sa bibig niya. Ayaw sumagot. Kaya nagpakamatay na lang. Sayang naman. Mahalaga ang buhay. Yung babae na espiya. Si Ding Xiaoju mula sa Bai Cotton Factory. Codename Daisy. Pupuntahan ko para hulihin ang buhay. Sandali lang. Pagkatapos magbigay ng pahayag, dalhin kami sa bangkay. Opo. May balita mula sa istasyon. Nakumpirma ni Daisy na ang patay ay si Hena. 10 taon na ang nakalipas. Isang rehistradong ahente noon. Nakatago ng malalim. Ikaw ang may pinakamaraming kontribusyon. Tito Lee, walang silbi sa akin ang papurihan. Mas mabuti pang ibigay na lang sa'yo. Ang nararapat sa'yo ay dapat tanggapin. Ang opisina ay may 3 pangkalahatang gantimpala ngayong beses. Huwag mo nang alalahanin pa. Nga pala. Ito ay yung baboy gubat mo. Palitan ng pera at selyo ng bigas. Siguraduhin mong maingat, para sa magandang buhay ng pamilya mo sa hinaharap. Salamat, Tio Lee. Tama ba, Tio Lee? Nakakuha ako ng baril. Pwede mo ba akong tulungan gumawa ng kaso, para mas madali kapag pumunta sa bundok para mangaso? Ikaw, batang babae, nandito ka lang naghihintay sa akin. Nakakuha ng baril. Subukan pang kumuha ng isa. Anong baril? Malaking 8 bala. May halos 100 bala pa sa loob. Walang ibang nakuha, di ba? Alam ko kung gaano kabigat. Alam kong hindi pwedeng basta ipakita. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng tanong, papaiyak ni Kuya Q ng mga papeles mo. CJ, Tio Lee, tapos na ang hapunan. Manatili ka at kumain. Wala akong oras. Pagkatapos ng paglipat ng mga bagay, makasusulsi si Lolo. Nakita mo na ba si Lolo na nagsusulsi ng damit? Hahaha. Nakikita ko kayong lahat. Mumingiti ng masaya. Kung mabibigyan akong pagkakataong mabuhay muli, magkakaroon ito ng kabuluhan. Heck, maliit. Ito para sa'yo. Ayaw ko. Matamis. Kunin mo. Yan Sa bahay, ikaw na bahala. Matanda na ako. May problema ka. Hanapin mo si ate. Alainan. Tama. Ate yan. Itong tela. Ibigay mo ito sa guro para gumawa ng damit. Yung natira. Gumawa ka rin ng isa. Tama nga. Kahit maliit, gawin mo rin. Mayroon pa akong damit. Hindi mo na kailangang alalahanin. Ito ang pera. Nakatago dito. 9 na karayom para sa acupuncture. 2 ang mahaba, 3 ang katamtaman, 4 ang maikli. Siguradong gawa ito sa meteorite. Kung hindi, bakit ganito kabigat? Bini-bini. Natapos mo na ba itong panoorin? Pwede ba? Ibalik mo sa akin ang singsing. Ginoo, ito po ang sa inyo. Gusto ko rin naman ito. Maaari mo bang ibigay sa akin? Mga bihirang yaman ng aking ninuno. Sinuri ko ito sa buong buhay ko. Ngunit hindi ko pa rin naunawaan. Kung gusto mo, ibigay ko na sa iyo. Ako'y malapit ng mamatay. Para rin siyang magkaroon ng tirahan. Sandali lang. Ito po para sa inyo. Kahit hindi marami. Pero sa ganitong tagtuyot, sapat na ito para sa bahay. Makakakain ng busog ng ilang araw. Napakahalagang bagay na ito. Talagang handa kang ibigay ito sa akin. Sige po, itago niyo na lang ito. Kung hindi, kung ang singsing na ito ay nasa kamay ko, hindi ako magiging mapayapa. CJ, kung ganun, maraming salamat, batang babae. Mahal na bata, may ugnayan tayo. Maagang maaga. Bakit ka nag-istorbo gamit ang mangkok ng pagkain? Guro, nakuha ko na ang kayamanan ko. Tingnan mo, 9 na bituin na bumagsak. Ang singsing na ito ay kakaiba nga. Pero sabi mo,
Ito raw ay isang kayamanan ng tradisyonal na medisina. Ang siyam na bituing karayom. Hindi ko pa narinig na ang singsing ay ginagamit bilang karayom sa akupunktura. Tingnan mo nga. Ang nasa itaas, siyam na hiyas, ay kumakatawan sa siyam na karayom. Kailangan tama ang paraan para makuha ito. Nakuha ko na ito. Ginoo, ano sa tingin ninyo? Ginoo, itong alahas na ito. Dapat maganda, di ba? Sobrang galing sa paggawa. Tanging sa mundo lang meron. Guro, naniniwala ako. Sa karayom na ito, sa hinaharap, magagamit ko ito sa pagpapagaling. Siguradong may malaking gamit ito. Surong. Narito na. Tito Lee, ito ang parangal para sa ikatlong antas ng serbisyo. 50 ang gantimpala mula sa itaas. 50 pa mula sa opisina. Walang resibo ngayon ah. Ikalawang antas ng parangal. Ang gantimpalang ito, hindi ba medyo mataas? Hindi. Ang nahuli ngayon ay pangalawang opisyal ng ahensya ng mga espiyang na may pangalang Hena at yung babaeng espiyang. Sinundan siya. At nahuli ang mahigit 10 tauhan sa ilalim niya. Ang kulang na lang, hindi pa nahuli si Wild Fox, Nightpot. Sino ang nagbigay ng codename na iyan? Baka naman kasi sa gabi, kapag nagigising siya, natatakot siyang ginawin. Ito ay isang ligaw na fox. Fox ng fox. Ito ay ang codename ng pinuno ng mga ahente. Hindi ito isang Nightpot. Ay naku, Tio Lee. Nagkamali ako. Huwag kang magalit. Ito ay, ang lisensya mo sa baril. Mula ngayon, huwag mo nang magulo pa sa akin. Kung hindi kita palalampasin. CJ, salamat, Tio Lee. Naghahanda na akong magsabi. Sa mga araw na ito, pumasok sa bundok. Maubos na ang karne sa bahay. Pumunta kang manghuli ng 2 ligaw na kuneho. Ikaw nga. Yung mga ligaw na hayop sa bundok. Halos naging sa inyo na. Ginoo Lee. Ay naku, swerte lang ito. Kung gusto mong kumain, hintayin mo akong matapos. Para makapagbigay ako sa'yo. Ay, hindi na. Sige na. Ayoko na, hindi ko kayang tanggapin. Mabilis kang bumalik. Naghihintay pa ang guro mo sa'yo. Ito si Kichian. Kapatid ko sa nakaraang buhay. Totoo at simpleng tao. Sayang, maaga siyang namatay sa gutom. Kasama niya ang kanyang kapatid na babae. Mahina ang katawan. Maaga siyang namatay. Sa nakaraang buhay, hindi ko siya nailigtas. Ngunit ngayon, mayroon akong 9 na bituin na karayom. Dapat ko siyang iligtas. Bilang kabayaran, sa kabutihan ni Kitayan sa nakaraang buhay. Magkano ang kutsang ito? Ito ay aming pamana. Ang lolo ko noon ay bumalik mula sa pakikipaglaban sa mga pirata na may dalang mahalagang espada. Kukunin ko ang espadang ito. Taong 2 ng Longking ipinag-utos ng emperador. Ito ay espada ng pamilyang Qi. Talagang isang mahalagang espada ito. Hindi ko alam kung anong espada ng pamilyang Qi. Sabi ng mga matatanda sa bahay, huwag ibenta. Kung hindi dahil sa kapatid ko. Kapatid mo. Kulang sa likas na yaman. Premature. Pumasok ang lamig sa katawan. Kung hindi ito magagamot ng maayos, baka hindi makayanan ang taglamig na ito. Kayang gumaling. Hindi kayang gamutin ng karaniwang doktor. Kailangang paalisin muna ang lamig sa loob ng katawan. Pagkatapos ay patatagin ang ugat at palakasin ang enerhiya. Kaya ninyong iligtas ang kanyang sakit. Pakiusap, iligtas nyo rin ang kapatid kong babae. Kung kaya ninyong pagalingin siya, ang buhay kong ito na ang sa inyo. CJ. Kaya't ang buhay mo ay kukunin ko na. Mula ngayon kayong magkapatid ay susunod sa akin. Huwag gumawa ng labag sa batas. Ngayon, mag-ayos na kayo. Isama mo ang kapatid mong babae. Dalhin mo akong pauwi. Tayo na. Ate kapatid na babae, uminom ka ng lugaw. Mainit-init pa. Uminom ka rin. Naubos ko na. Ako ang magbibigay sa'yo ng paggamot. Ilagay mo ang braso sa mesa. Ilahin mo ang manggas. Ngayon, mag-iniksyon ako sa'yo. Alainan. Sister Xurong. Ako po.
Tawagin niyo lang akong Surong. Mag-relax ka. At Surong. Ang init ng likod ko. 10 minuto lang ito. Ngayon. Mas maayos na ba ang paghinga mo? Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kaginhawa. Huwag magpanik. Ito ay bara ng dugo, at laso ng gamot na nailabas. Mabuti na nailabas mo. Mula ngayon. Kailangan mong magbabad sa paliguan ng gamot. 1 beses ngayon. May 2 pang beses sa susunod. Pagkatapos maghintay, palitan ang gamot na pampalakas. Ngayon, umupo ka muna dito. Sa panahong ito, huwag magpalamig. Malapit na ang tubig ng sunflower. Huwag hahawak sa malamig na tubig. Mula ngayon. Araw-araw kitang gagamutin. Kasama ng gamot na paligo. Kailangan mong maging handa sa isip. Naniniwala ako kay Ate Surong. Ayos lang iyon. Kichian, lumapit ka dito. Ipakita mo ang iyong pamilya na boxing. Ipakita mo sa akin. Alaynan. Ayos lang ang batayang kasanayan. Parang taiso siyang kuan. Ngunit naputol ang pamana. Sumunod ka sa akin sa hinaharap. Ituturo ko sa iyo. 24 na estilo ng tungbikuan. Sinyo na pagsasanay ng pagsaksak. Kailangan ipakita ang lakas ng Kijia na pagsaksak. Kailangan pagsamahin ang espada at kamao. At wrong. Marunong ka rin ng Kijia na pagsaksak. Ibigay mo ang espada. Ito ang sinyo na pamamaraan ng kutsilyo. 50 estilo. Unang magpraktis ng Tongbi Fist. Mamaya hapon pumunta ka para kumuha ng gamot. Ako ang gagawa ng reseta. Hindi mo na kailangang bumili ng ginseng. Dadala ko ito pagdating ng gabi. Sisiguraduhin kong mag-ensayo ako ng mabuti. Wrong ate. Ito si Tiaki, ang punong barangay namin. Palagi niyang inaalagaan ako at si Mingyao. Tiaki. Ito ang nakababatang kapatid kong babae na kakakilala ko lang. Kaya niyang gamutin ang sakit ni Mingyao. Ang pangalan ko ay Surong. Nakilala ko na ang tiyo ng pamilyang Ki. Napakagalang mo, Binibining Su. Umupo ka. Ek. Sobra na ito, Binibining Su. Anong ginagawa mo? Agad mo itong kunin pabalik. Mga kapatid na sinaksiyaw-tian. Ako ang bahala sa inyo. Hindi kayo magugutom. Sa panahon ngayon, hindi madali sa kahit na kaninong pamilya. Tito Ki, sobra po ang inyong paggalang. Si Xiaotian ay kapatid kong lalaki. Kailangan kong alagaan siya. Ang mga bagay na ito, hindi ko pa ito pinapansin. Xiaotian, mabilis magluto ka na ng gamot. Tandaan mo, ang tubig sa palayok, hindi dapat may kahit kaunting mantika. Maghanap ka pa ng 1 timba ng kahoy. Kailangan ni Mingyao ng paligo sa gamot. Aalis na ako. Sandali lang. Bata ka pa, kaya mo ba? Maraming doktor na dati, na hindi nakapagpagaling kay Mingyao. Miss Tsu, itong ginseng mo, matagal na rin. Ito ay mula sa Changbei Mountain. 100 taong gulang na wild ginseng. Hinuhukay sa bundok. Kumuha ng 1 ugat. Ang natira, ipagpatuloy ni Dream Yao ang pagtatanim. Kuya, napakamahirap nito. Pumunta ka at mag-apoy. Sabihin mo sa akin kapag tapos na. Noong nakaraan, hindi ko nakita na si Jianyi Su ay isang mataas na tao. Nasa ganitong edad na ako. Sino pa ang papalit? Lahat ng tao ay nagdududa. Yung taong nag-inject dati ay pamanahon. Siyam na bituin na bumagsak na karayom. Tunay na pamanahon niya. Ang sakit ni Mingyao, dapat sana ay niluluto sa bakal na palayo. Pero mahina ang katawan niya. Hindi ko na kaya. Kailangan lang magbabad sa herbal bath ng dahan-dahan.
Ek! Handa na ang herbal bath. Mingyao, pumunta ka na sa herbal bath. Miss Tsu. Maraming salamat. Salamat sa pagligtas kay Mingyao. Tiyo ng Qi, huwag kang mag-alala. Ako ang nakatatandang kapatid ni Xiao Tian. Ito ang nararapat kong gawin, kahit hindi ko makita ang iyong paraan. Ngunit ang iyong galing sa masahe dati. Hindi ko kayang tiisin. Kasama ng galing sa medisina. Matuwid ang pagkatao. Napakahusay sa medisina. Mabilis ang galaw. Si Xiao Tian at ang kanyang mga kapatid ay may swerte na makasama ka. Ito ay biyayang pinaghirapan ng 8 buhay. As at Visan. Tinatanggap ko po ang inyong papuri, Tiyuki. Ito ay simpleng kapalaran lamang. Hindi na maaga. Kailangan ko nang umalis. Xiao Qian, bukas ng umaga. Huwag kalimutang hintayin ako sa Xizimen. Pupunta tayo sa Xishan. Manghuli ng mga hayop, para mapalakas si Mingyao. Katatapos lang niyang gumaling. Kailangan ng karne. Kailangan ng karne. Sige, dahan-dahan lang. CJ. Dadala ko ang baril ni tatay. Hindi na kailangan. May baril ako. Nakarehistro ito sa pulisya. Magdala ka na lang ng kaunting pagkain. Huwag kalimutan, magdala ng 1 bote ng tubig. Itong babae. Hindi ko siya maintindihan. Isang buong kakayahan. Ilabas ang kahit kaunting. At makakatayo na sa lungsod. Ngunit, kailangan pang tulungan kayong magkapatid. Bata pa siya. Diretso ang kanyang mga aksyon. At sumusunod sa klinika. Nag-aaral si Dr. Wang ng medisina. Siguradong mabuti ang kanyang pagkatao. Ikaw at si Mingyao. Sumunod kayo ng buong puso. Mag-aral ng mabuti. Kahit sa medisina man. O sa mga kakayahan niya. Matutunan mo ng pantay-pantay. Hindi na kailangang mag-alala sa hinaharap. Alam ko. Siguradong hindi ko bibigyan ang ate ko. Wala pa si Xiaoshan. Mas mabuti na. Tumingin sa espasyo. Espasyo. Buksan. Noong nakaraan, ang inahing baboy na inilagay sa espasyo ay lumaki na. Kailangan lang magdagdag ng ilang mga inahing baboy para makapag-anak ng mga bi. Sa susunod, hindi na tayo matatakot na walang makain. At wrong. Si Xiaoshan. Kumain ka na ng almusal. Gaano nakatagal ka nandito? Nandito na ako ng kalahating oras, ate. Gumawa ang nakababatang kapatid ko ng mga steamed bun gamit ang 3 bahagi ng harina. At mayroon pang natirang lugaw na ibinigay mo kahapon. At mayroon pang natirang lugaw na ibinigay mo kahapon. At mayroon pang natirang lugaw na ibinigay mo kahapon. Nagtiyaga ako ng kaunti. Huwag kang magdadalawang isip kumain. Magpraktis tayo ng kung fu. Kung nagugutom, paano kung manghihina ang mga paa? Huwag kang mag-alala, ate Rong. Kumain na ako ng 2. Tara na, kung hindi, baka maabutan tayo. Nanghahanap na ng pagkain ang baboy ramo sa Xishan. Wrong, ate. Narinig ko sa Xishan. May malaking baboy ramo roon. Yung higit sa 400 kilo na baboy ramo. Kaya ba nating tamaan yon? Walang kwentang usapan na yan. Sundan mo lang ako. Makikita. Ang galaw ng grupo ng mga baboy ramo. Pananaw. Buksan. Tulad ng inaasahan, may ilang baboy ramo. At karamihan ay mga lalaki. Anong ginagawa? Hawak ang kutsilyo, bigla na lang sumugod. Wala na siyang pakialam sa buhay niya. Lumabas ka na. Ay, naku. At wrong, yung mga putok mo kanina. Sobrang tumpak ng tira. Kailan mo ako tuturuan ng pagbaril? Hintayin mong matutunan mo ang paglakad sa putik. Bago kita turuan. Tara, pumunta tayo para sa baboy ramo. Magbukas at magpaagos ng dugo. Kaya lang. Hindi ko pa nagagawa. Pagbuhos ng dugo. Ibig sabihin ay puputulin ang ugat ng baboy ramo. Doon sa ilalim ng leg. Sa pagbuhos ng dugo, dapat mabilis ang kutsilyo. Kung hindi, madali lang na magbuo ang dugo sa laman. At wrong, naiintindihan ko na. Susunod, ako na ang pupunta. Tara. Tingnan natin ang mga baboy ramo. Sobrang laki naman ng baboy ramo na ito. Baka mas mabuting magpahinga muna tayo.
Balikan natin ito mamaya. F.A. At wrong. Ang galing mo talaga. Eh. Dali, ayusin na natin itong aso. Hukayin ang atay niya. Kainin natin agad. Hilaw na kainin. Ang atay ng usa ay pampalinaw ng mata. Luma na. Ang bago ang pinakamainam. Ilalagay natin ang puso at atay. Hindi na natin kailangan ang iba. Ang dami nitong karne. Hindi natin kayang dalhin lahat. May paraan ako. Walang magagawa. Saan napunta ang mga biktima? Sabi ko na huwag mo nang itanong. Ipagpalagay mo na lang na hindi mo alam. Dumating ka na rin naman. Tayo. Ngayon ay nakahuli ng malaking isda. Tatay Lee, nandito ako para. Huwag mo nang makipag-usap. Ang mga nahuling ahente ay mas matigas pa sa kabibe. Bigyan mo ng kaunting paraan. Tatay, kakalabas ko lang mula sa bundok. Maaari ba akong makahinga ng kaunti? Babalik ako at pakakainin kita ng braised pork. Ikaw na lang ang kulang. Matigas ang dila. O matigas ang buto. Kung makakapagsalita ka, tumango ka. Kung hindi ka magsasalita, aalisin ko ang iyong spine. Sa buong buhay mo, magiging katulad ka lang ng nakahiga sa kama at nagsasalita. Sasagutin mo lang kung anong tanong. Kung may kahit kaunting pagdududa, susubukan kitang pasanin. Ng buong katawan na nananakit. Sinasabi ko na. Sige na, surong. Hindi ko inakalang may ganito ka palang paraan. Akala ko tutusukin mo siya ng karayom. Maliit na tao lang naman siya. Hindi na kailangan ng karayom. Yung paraan mo ng pagtanggal ng kasukasuan. May sikreto ba dyan? Pamamaraan ng paghiwa-hiwalay ng litid at buto. Isa yan sa malupit na galawan sa mundo ng mga mandirigma. Gusto mong alisin ang buto. Kailangan mong imasahe ito sa kanyang mga meridian. Kahit na ibalik ito ng tradisyonal na medisina. Hindi na niya dapat asahang makakuha ng bagay gamit ang kamay na iyon. Kaya't ang taong ito ay wala na. Huwag kang mag-alala, Tio Lee. Naiwan ko na. Kaya kong ayusin ito. Huwag mag-alala. Hindi siya mamamatay. Ikaw, Tio Lee, maaari ba akong matuto? Masyadong mapanganib ang paraan. Natatakot akong hindi mo makontrol ang lakas mo. Baka mas mabuting huwag na lang. Para hindi ka magkaproblema. Wrong, ate. Dumating na ako. Wrong, ate. Dumating na ako. Xiao Chen, bakit ka kinakabahan? Hindi naman ito yung dambana ng tigre. Simula pagkabata, natatakot na ako sa mga nakasuot ng uniforme ng pulis. Nang makita kita, nang hina ang mga tuhod ko. Ninakaw mo ba ang mga pakwan sa baryo? Kaya natatakot ka ngayon? Wala naman. Hindi pa nga ako nakawin kahit manok. Ipakikilala kita. Siya si Tio Lee. Ang hepe ng istasyon ng pulis. Tito Lee, ito ang kapatid ko. Mula sa baryo ng Qi. Kumusta po, Tito Lee? Xiao Chen ah. Pagkatapos, tulungan mo akong magdala ng karne pa uwi. Bibigyan kita, Tito Lee. Ng isang ligaw na usa. At mga itlog ng malaking kanyon. Yung kalahating baboy na iyan, kunin mo na. Para kay Mingyao, pang pabuo ng katawan niya. Sige, tatandaan ko. Ay, Uncle Lee. Baka ibigay ko na lang sa'yo ang baboy ramo. Yung karne na iyan. Mas masarap pa kaysa sa hita ng kabayo. Yung hita ng kabayo, hindi ko muna ibibigay sa'yo. Ibinigay ko na sa iba. Regalo. Anong bagay ang kailangan ng regalo? Yuha! Gusto kong makahanap ng bakal na pabrika. Gumawa ng kutsilyo. Kahit anong piraso ng scrap ay okay na. Pero sabi ng planta ng bakal na kulang ang bakal. Ang dati kong leader, sa woksing na planta ng bakal, ay naging pinuno ng seguridad. Ako muna ang lalapit para alamin ang sitwasyon. Hintayin mo ang balita ko. Salamat, Tito Lee. Sige, ihahatid ko muna si Xiaoshan pabalik. Madaling lang ang usapin tungkol sa kutsilyo. Kailangan pa ring mag-isip kung paano makakabalik sa Northeast. Kailangan pa ring maghanap ng paraan para makagawa ng malaking tagumpay. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Rong, kumusta ka? Mas okay na ako. Alaynan. Pumunta. Magpainit ng kaunting tubig. Ilagay ang mga halamang gamot. Dapat nasa 45 degree ang temperatura ng tubig. Huwag masyadong mainit. Aalis na ako. Ate, tapos na ang tubig. Nakalutang na rin ang gamot. Pumasok ka sa loob at magbabad ng 20 minuto. Kung masakit, tawagin mo ako. Kaya ko naman. Kichian, huminto ka. Turuan kita kung paano maglakad sa putik. Naalala ko, noong nakaraang beses, tinuruan mo ako. Bumaba ang bigat ng katawan sa mga paa. Bahagyang nakabentang ang tuhod. Rotate ang talampakan sa lupa. Parang nakatapak sa putik. Huwag munang iangat ang paa. Ganito. Dapat tuwid ang likod, huwag baluktot. CJ, ulitin.
Sasali rin ako sa paggawa ng dumpling. Una, maghugas ako ng kamay. May dumi sa ilalim ng mga kuko. Magiging marumi ito kapag nagbalot. Sige, pupunta na ako. Matagal na akong hindi nakakain ng dumpling. Noong nakaraang taon, ikaw ang gumawa noong bagong taon. Guro ah. Pagkatapos palagi naming ipapagawa sa inyo. It said, kapag gumaling na kayo. Gagawa kami ng siomai na may maasim na repolyo at baboy para sa inyo. Ay, may dumating na pasyente sa klinika ngayon. Sabi nila may ilang tao raw na nahuli sa syudad. Narinig ko na. Pati yung mga mangkukulam nahuli rin. Guro. O, maghintay ka pa ba hanggang matapos ang taon? Bitiwan mo na ang trabaho sa klinika. Tingnan natin. Sabihin natin pagkatapos ng taon. Tingnan mo, nalinis na. Sige, tuturuan kita. Unahin natin ang pagtupi ng bulaklak na palamuti. Ganito muna ang pagtupi. Tapos ganito naman. Tapos ganito ulit. Ngayon, hindi na naman ako nakapag-antay. Yung matandang may singsing na jade. Mag-antay ka pa. Siguradong darating yan bago magpasko. 7 araw na akong naghahanap. Hindi nahanap ang matanda. Pinalitan ng 20 kilo ng coarse grain coupons. Katatapos lang mawala ang lamig ni Mingyao. Bumili pa ng konting millet para pakuluan siyang lugaw. Talagang hinanap kahit saan nang walang makita. Ito yata ang tinatawag na ligaw na fox sa alamat. Hindi ko inasahan na hindi mababasag ang salamin. Mas malakas pa pala itong karayom kaysa sabi ng matanda. Kung hahanapin pa siya, natatakot ako na. Hey, Jising. Huwag kang magpanggap, wala akong oras para sayangin ito. Ang Changling Ako Point ay nagpapalakas ng pandama. Ngayon, kahit isang damo ang humawak sa'yo, maaaring makaramdam ka ng labis na sakit. Ngayon, tanungin mo ako at sasagutin ko. Ako si Zhao Yaozu. Codigo, Wild Fox. Ay bagong koneksyon ni Hugo. Kaya. Ito ang inyong bodega ng armas. At ang baril sa sulok. Nakatago ito. Mas matakaw pa kaysa sa huling grupo. Namin. Ay dapat makakuha ng pahintulot. Para sa pagbalik sa silangang probinsya. Walang may gustong tumulong, mukhang magiging masama ito. Ginoo. Talagang maganda ang bahay na ito. Mula sa mga ninuno, ari-arian ng mga Hizu merchant. Ilan ang naibigay, ito na lang ang natira. Bini-bini. Anong pangalan mo? Surong, ang Rong. Surong, magandang pangalan. Galing sa silangang probinsya. Hindi ako galing sa silangang probinsya. Taga-Jiangnan ako. Hindi ako kamag-anak ng hari. Sinasabi ko lang naman. Tingnan mo, nagmamadali ka. Uy, nag-aaral ka ng medisina. Let's set, pwede na rin. Ang guro ko ay doktor sa klinika sa timog ng lungsod. Sumunod ako sa kanya upang matutong maging doktor. Kasabay nito, nag-aaral din ako ng mga teknik sa depensa. Maganda ang kombinasyon ng pagpapagaling at depensa. Ang pakete ay talagang malinis ang pagkakabrush. Nasuot ito ng ilang dekada. Hindi pa nakikita ang tunay na anyo ng meteorite. Napakamahal nito, Ginoo. Kailangan ko itong isauli sa'yo. Ay, regalo ko na sa'yo. Ginagamit ko lang ito bilang laruan. Ikaw naman, ginagamit mo ito para magpagaling. Hindi mo sinasayang. Pero, babae. Huwag kang magpatumpik-tumpik na lang. Tingnan natin kung ano ang kapalaran. CJ. Sige, pansamantala ko muna itong iingatan para sa inyo. Nga pala. Lolo, marunong po kayo sa pagsusuri ng mga antigong bagay. Gusto ko po sanang ipatingin sa inyo. Itong lumang gamit. Pang-ukit ng peras. May taon na, magandang kutsilyo. Ginamit ko ito sa pagputol ng malaking isda. Pero mabilis ito. Bakit, gusto mo bang ipakita ko? Sinasabi ko na tulungan mo akong tingnan. Ano ang ibig sabihin ng inskripsyon sa kutsilyo? Bakit, gusto mo bang ipakita ko? Gusto kong tulungan mong tingnan ito. Ano ang ibig sabihin ng inskripsyon sa espada? Tatak ng Kijas word. Gawang Republika ng China. Maganda ang pagkakagawa. Oh. At ito pa.
Nalaglag mula sa loob ng espada. Tingnan mo. Milyang mapa ng kaaway. May 4 na watchtower sa bibig ng lambak. Mabilis, itago mo na ito. Huwag itong ipakita. Oh, naiintindihan ko na. Bata. Gusto kitang gawing apo sa tuhod. Gusto mo ba? Sige, hahanapin ko na. Gagawin kong saksi si Tito Lee. Pumunta si Tito Lee sa bahay ni Ginoong Liu kaninang tanghali. Tinatanggap ko siyang maging Pangginoong buhay. Pumunta si Tito Lee sa bahay ni Ginoong Liu kaninang tanghali. Tinatanggap ko siyang maging Pangginoong buhay. Ang kasal ni Xuyato. Tiyak na pupunta ako. Dadalhan namin kayo ng toyo na baka. CJ. Guro. Tito Lee, nandito na kayo. Kumusta na ang matanda niyan, anak? Ayos naman siya. Kanina pa siya nag-tai chai. Nagdala ako ng lumang alak. Mamaya, sasamahan ko ang matanda uminom. Ate, nagdala ako ng candy para sa'yo. Kuya Wang. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Pinili ko na si Xurong. Mula ngayon, ang dalawang pamilya natin ay magiging malapit sa isa't isa. Dalawang matandang lalaki. Tama na siguro. Tanggapin mo na. Ito ang puso ni Lolo. Sa huling sandali, nakatagpo ako ng batang ito. At may mga apo pang nag-aalaga sa akin. Sapat na ako. Ano nang sinasabi ninyo? Nagluto ako ng karne ng kabute. Isang buong palayok. Surong, ito ang tita Lu mo. Kaibigan ko ang kanyang ama. Kung may kailangan ka, hanapin mo siya. Siya ang direktor ng barangay. Ate Lu, ako si Surong. Sana magtulungan tayo sa hinaharap. Matagal ko nang narinig na ikaw ang apo sa tuhod ng matanda. Maganda ang itsura mo. Ate Lu, saan mo naman narinig yan? Bakit hindi ko alam? Ang hepe ng istasyon ba? Ay pinsan ko. Nabanggit ka niya. Tito Lee ay pinsan mo. Ibig sabihin, pamilya tayo. Lolo, dati ay ayaw niyang alagaan ng iba. Ngayon ay may kasama ka na. Nakakagaan ng loob. May koneksyon ako sa lolo. Ito ang nararapat kong gawin. Darating si Tito Lee mamaya. Pupunta muna ako para dalhin ang pagkain. Ganoon din ako sa hinaharap. May mga apo na ako. Swerte naman. Ay, Lolo. Bakit ka nandito? May nakuha akong maliit na bagay noon. Tingnan mo kung magagamit mo. Magandang panghampas ito, saan mo nakuha? Nakuha ko ito mula sa isang matandang tao ng nakaraang dinastya. Tingnan mo kung magagamit mo. Itago mo lang para sa sariling proteksyon. Esan? CJ. Itong pamamalo, itinuro ba ito ng guro mo? Hindi, sa Timog Kanluran ko ito natutunan. Natuto ako mula sa nag-aalaga ng unggoy. Ang tawag dito ay pamalo ng nag-aalaga ng unggoy. Oh. Sayang, wala nang naglalaro ngayon. Lolo, gusto kong ipasa ang teknik ng latigo na ito sa susunod na henerasyon. Kahit para lang sa pagpapalakas ng katawan. Mabuti na, anak, ang mahalaga ay may ganito kang hangarin. Kichian. Dahan-dahan lang sa pagpasok ng bala. Huwag magkaproblema. Tandaan. Huwag itutok ang baril sa tao. Alam ko na, Ate Rong. Heto, hawakan mo ito. Maglalagay tayo ng bitag mamaya. Pasok tayo habang naglalagay. Kunin natin pagbalik. Tingnan mo. Ito ang bakas ng kunehong nyebe. Pwede nating sundan ang mga yapak para hanapin sila. Makakahuli ba tayo ng ligaw na kuneho ngayon? Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Opo. At wrong. Kawan ng usa. Ikaw muna ang magpaputok. Tumutok sa katawan. Huwag magpanik. At wrong. Napatamaan ko sa likod. Okay lang, ang unang tama mo palang ayos na. Magaling na iyon. Maghintay tayo dito. Pagkalipas ng ilang sandali, babalik sila.
Itutok sa katawan. Manatiling matatag. Pindutin ang gatilyo. Yung isa ko tumakbo. Unahin muna itong isa. Huhuliin natin yung isa mamaya. Tawag dito ay hangal na usa. Sinasabi ko na nga. Babalik yan para makisali. Kaya maghintay tayo ng kaunti. Akala mo ba bobo sila? Agad na ayusin. Agad na inaayos. Sa bundok. Huwag ilayo ang baril. Nabuhusan ng lupa ang dulo ng... Ganito, mamaya. Ako ang lalakad dito sa kaliwa. Ikaw naman ay dumaan sa kanan. Pipigilan natin sila. Pag narinig mo ang putok ng baril ko, sabay ka nang magpaputok. Papalibutan natin sila. Alam ko, tumakbo na tayo. Mag-ingat kayo, kung di kaya, umakyat kayo sa puno. Bakit ka nakatulala, bilisan mo at bumaril. Hindi ko natamaan sa likod. Walang anuman. Normal lang ang hindi matamaan sa unang pangangaso. Tara, magtrabaho na tayo. Ang daming baboy ramo. Baka pwede natin silang ilagay sa espasyo. Mas madali rin ito. Tutal, hindi naman sasabihin ni Xiao Tian sa iba. Xiao Tian. Magpahinga ka muna rito. Maglilibot pa ako sandali. Titingnan ko kung may nakaligtaang baboy ramo. Sasama ako sa'yo. Hindi na, kaya ko mag-isa. Mag-ingat ka dito. Ate, finally nandito ka na. Nagugutom ka ba? Wala. Kumain ka ng mainit na pancake. Masarap. Tingnan mo ito. Ano ito? Itong baboy. Siguradong mahigit 300 libra ito. Ate, magpahinga ka muna dito. Pumunta ka sa bayan. Hanapin si Tio Lee. Pahiram ng sasakyan. Para dalhin itong wild boar pababa. Nakapunta ka na ba sa istasyon ng pulis? Dapat naaalala ka niya. CJ, pupunta na ako ngayon. Mag-ingat ka dyan. Maraming mababangis na hayop dito sa bundok. Ihahatid kita. May gumalaw dito. Ang karaniwang mga ngaso, hindi tinatago ang bakas ng paa. Nadiskobrehan mo na ang isang eksperto. Walang anuman, hindi nila masabi. Apoy sa paligid, 3 bunkers. Ito ang lugar na ginagamit ng mga Hapon. Ang dami palang kayamanan dito. Paano mo papayagang ikaw lang ang makikinabang? Sa lugar na ito, tamasahin ang dami ng magagandang bagay. Hayaan mo na lang akong tanggapin ito para sa iyo. Ikaw, maliit na pulo. Matagal na, hindi ka pa rin sumusuko. Ang dami ng armas. Sapat na para sa isang batalyon, di ba? Kung maibabalik ko lahat ito. Tatay Lee. Dapat ngayon ako na ang yayain mong kumain.
Saan ka nagpunta? Hinahanap ka namin ng matagal na. Pupunta na ako kunin ang mga bitag. Tito Lee. Salamat sa pagod mong pumunta rito. Walang abala. Ang baboy ramo na ito. Sapat na ito para sa aming baryo ng kalahating buwan. Tito Lee. Nakakita na naman ako ng magandang bagay. Ikaw, siraulong bata. Nagtatakbo ka pa sa bundok. Anong nahanap mo? Kahit papaano, makakapagbigay ito ng armas para sa isang batalyon. Bibilangin ba itong tagumpay? Anong sinabi mo? Sigurado ka ba? Hahayaan mong magsalita ng ganito. Nakita ko mismo ng personal. Sa loob ng kagubatan na iyon, mahigpit na nakabalot, may mga marka ng armas sa kahon. Paligid ay may mga landmine. Kailangan akong magdala papasok kasama ko. Si Xiao Q. Agad na bumalik sa istasyon para magulat. Tungkol sa natuklasang bodega ng armas sa paanan ng bundok. Ipagbigay alam sa istasyon ng pulis. Pumunta na ang mga sundalo at mga tao mula sa istasyon ng pulis. Agad na dumating. Sabay na dalhin ang mga nahuling hayop pababa ng bundok. Hayaan mong sumunod si Xiao Tian. Puno ng mga landmine ang paligid kaya ligtas ito. Huwag mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Xiao Rong ah. Muli kang makakapag-ambag sa pagkakataong ito. May interes ang mga nasa itaas. Pinapapunta ka sa istasyon ng pulis. Ano ang iniisip mo tungkol dito? Alam mo naman ang kalagayan ko. Palagi ng plano ng pamilya namin na bumalik sa aming bayan sa silangang lalawigan. Natatakot akong hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makatrabaho ka. Nga. Ilang beses mo na rin itong sinabi sa akin. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka ni Tio Lee. Salamat, Tio Lee. Sundan mo ang mga yapak ko. Dito na tayo. Puno ito ng mga mina. Kailangan sundan mo ang mga yapak ko. Noong araw sa digmaan. Tingnan mo. Hindi ako nagkamali, di ba? Isang maling hakbang, kamatayan na iyon. Kapag lumampas ka sa linyang ito, puro mina ang nasa kabila. Sa loob lang ligtas. May mga bunker sa magkabilang gilid. Puntahan mo at tingnan doon. Uncle Lee, mauuna na akong umuwi. Inaantay pa ako ng mga guro ko. Mag-ingat ka sa daan. Bakit ngayon ka lang dumating, patay na bata? 3 beses nang lumamig ang pagkain. Pupunta ako para initin ito para sa iyo. Ate yan, gutom na ako. Ngayon, kasama ko ang tropa. Pumunta kami sa arsenal. Naiwan ang biktima sa istasyon ng pulis. 8. Nagdala ka ba ng candy? Bibili ako para sa'yo bukas. Kain muna tayo. O kaya ikukwento ko sa'yo ang isang kwento. Pagkatapos ng kalahati, nakatulog na ako. Tara na, mainit pa ang lugaw. Pinakamasarap magluto si ate yan. Tito Lee. Ito ang modelo ng kutsilyo. Mas malapad dapat itong pang magsasaka. Mas mabigat dapat ang kutsilyo na parang paa ng aso. Ibabalik ko ito sa maestro para gamitin niya. Ikaw na batang babae. Lagi kang gumagawa ng kakaibang gamit. Sige, li-report ko sa taas. At wrong, paano natin hahatiin ang biktima? Iiwan ko ang isang matandang inahin. Ikaw na lang ang magdala ng mga bata para sa tiyahin. Para makabawi siya. Kukunin ko rin ang 2 tanga para sa iyo. Ang natitira ay ibigay mo kay Tito Lee para ayusin. Malamig kaya madali itong itago. Maliit na Q. Tio Lee. Pangalawang hepe ng distrito. Ayos na ba? Salamat sa iyo. Ikaw naman. Babalik sa Baishan. Umuulan na. Matanda na ang master. Kailangang umuwi at magtago. Pinakamahalaga ang kaligtasan. Gagawa ako ng pagkakakilanlan para sa iyo. May seguridad sa pag-uwi. Salamat, Tio Lee. Tapos na ang pagtimbang ni Ate Rong. Ilipat na ang karne. Finally, the little girl came to keep me company. The old man is bored staying in the yard. I just wanted to talk to you. Where did you go yesterday? I went hunting in the mountains yesterday. Let me tell you, I saw you. Wild boar as big as this. It is such pity. Sayang ang mga magagandang bagay na iyon. Kung makuha ko, swerte ko. Kung hindi, kapalaran ko. Huwag pilitin. Mayroon akong maliit na bagay dito, hawakan mo ito. Pumasok sa bundok para manghuli ng maliliit na hayop. Mabigat ang baril. Ito ang gamit ko noong bata pa ako. Gawa sa itim na kahoy. Goma ng baka.
Maaari pa itong magamit ngayon. Magandang bagay ito. Sa loob ng baitang ng puting bundok para sa pagkuha ng mga squirrel at dragon. Kailangan ito. Sige, hindi na ako mag-aalinlangan. Kung gusto mo, itago mo na. Sa huli, makakakuha ako ng ganitong apo mula sa iyo. Kahit mamatay na ako ngayon, kontento na ako. Lolo, ano ang sinasabi mo? Malapit na ang bagong taon, malas yan. Huwag kang ganyan. Naniniwala pa ako dyan. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako nung naglakad kami sa kalsada. Inaasahan ko lang na makasama kayo sa isang masayang Pasko ng pamilya. Alam ko ang kalagayan ni Lolo. Ubus na ang langis, patay na ang ilaw, 5 senyales ng pagkamatay. Walang lakas para baguhin ang kapalaran. Halika, Lolo. Kumain ng candy. CJ. Babae, kunin mo ang kamera. Gusto kong kumuha ng litrato. Alam ko na ito ay huling liwanag. Hindi na marami ang natitira sa Lolo. Ate, malapit na siyang mawala. Sinabi ni Tio Lee na bumalik ka agad. Pinuntahan na ni Mingyao si Lolo Wang. Tara na. Hindi na kaya ng matanda. Hindi pa man siya nakalayo, hindi na siya nakayanan. May gusto akong sabihin sa'yo. Pero hindi ko na nahintay. Tatay Lee, hindi kita sinisisi. Alam ko na lahat. Tara na. Sasamahan kita sa paghatid sa matanda. Surong. Huwag ka nang magpahirap pa. Wala na ang lolo mo. Tio Lee. Naniniwala ka ba sa akin? Gusto kong subukan. Sigurado ka? Gusto kong subukan. Bata. Ikaw ang nagdala sa akin pabalik. Kung aalis, aalis na. Matagal na akong nakamove on. Ikaw pa rin ay hindi makapagpatawad. Lolo, gusto ko pang makasama kayo sa bagong taon. Ang batang ito ay may pambihirang kakayahan. Gaano pa katagal ako? Huwag mo akong lokohin, ako'y malapit ng mamatay. 7 araw. Sapat na para makasama ka hanggang matapos ang bagong taon. Kagigising mo lang, magpahinga ka muna. Ang apprentice ko, apo mo rin naman siya. Tama si Utol. Magpapahinga muna ako. Si Ocean, kunin mo ang mga gamot ayon sa resetang ito. CG8. Dati nang halos naubos ang yang energy ni Lolo Master. Ginamit ko ang karayom ng meteorite para pasiglahin ang mga laman loob niya. At gumamit din ako ng daang taong ligaw na ginseng. Bilang gamot na pantulong. Dahil dito, nadagdagan pa ng 7 araw ang buhay ni Lolo. Totoo ito. Ang mga ito ay mga sinaunang paraan ng acupuncture na halos nakalimutan na. Master, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Ano ba ang pinag-uusapan ninyong magtuturo at mag-aaral? Pwede bang ipaliwanag ng malinaw? Lee. Huwag mong ikwento ang nangyari ngayon. Matagal nang nawala ang mga teknik na ito sa pagtuso. Kahit alin dito ay kayang magpahanga sa mga tao. Nang tusukin ko ang aking baywang, buong katawan ko ay nag-init. Ito ang bisa ng apoy na naglalagablab sa bundok. Huwag kang mag-alala. Alam namin ang tamang timbang. Hindi kami basta-basta nagsasalita. Lolo Guro, nakaayos na ang pagkain. Umupo na tayong lahat para sa reunion dinner. Lolo, tingnan mo ang ginawa kong May Kekuru. Ay, ang galing ng kamay niyan. Lolo, nagbatian na tayo ng bagong taon. Ayos, ayos, ayos. Iyan. Maligayang bagong taon. Salamat, Lolo, salamat, Guro. Halika, kumain, kumain. Umuwi na si Lolo Surong. Huwag kang malungkot. Lolo, alam ko na. Surong.
Ito ang iniwan ng matanda para sa'yo. Kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Nakasaad ang pangalan mo, at pati na rin ang patunay mula sa kalye at pulis. Tanggapin mo na lang ang kalooban ng matanda. Salamat, Tia Lu. Salamat, Tito Lee. Tita Lu. Gusto kong paupahan yung si Heyuan sa opisina. Hindi sa individual. 10 taon ang upa. Tuwing 5 taon tataas ang renta. Pero pang opisina lang. Hindi pwedeng tirahan. Hindi pwedeng sirain ang kapaligiran ng bakuran. At pati na rin ang estruktura sa loob ng bahay. Pagkatapos ng unang 7 araw ng lolo, at matunaw ang niebe, dadala ko ang guro at ang iba pa. Pupunta kami sa Baisyan para manirahan. Pakiusap, tulungan mo akong magtanong sa panahong ito. Kung nalaman mo na, hindi ko na itatago sa iyo. Noong una, nandyan ang matandang Ginoo, na nag-aalaga sa itaas. Naisip ko kung paano ko sasabihin sa iyo. Tutulungan kitang maghanap. Salamat, Tita Lu. Bumalik sa baryo para humingi ng sertipiko kay Tito Ki. Sabihin mo lang na sumama ako sa iyo sa silangang lalawigan. Dalhin lang ang mga damit na pwedeng palitan. At ang kumot. Dito na lang tayo titira sa panahong ito. Si Tio Ki ang bahala sa bahay. Kapag dumating na ang tamang panahon, sama-sama tayong babalik sa silangang probinsya. Sige, Ate Rong, tandaan ko yan. Bukas ng umaga, pupunta ako agad. Ate Rong, pasensya na sa abala. Walang anuman ang abala. Naiayos na ang silid sa kanluran. Pumunta na kayo doon at doon na kayo manirahan. Tito Lee, nandito ka na. Gagawa kami ng isang tasa ng tsaan ng jasmine para sa iyo. CJ! Anak! Ito ang kutsilyo na gusto mong gawin. Gawa ito ayon sa iyong guhit. Maganda. Mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko. Gumawa ang panday ng isang matulis na kutsilyo. Sinabi niyang tiyak na magugustuhan mo ito. Sakto lang ito para itago sa bota. Salamat, Tio Lee. At ito pa. Ito ang huli mong parangal sa pagtuklas ng air raid shelter na dokumento. Tito Lee. Hindi ba sobra ang unang gantimpala na ito? Hindi sobra. Kung kumalat ang mga bagay na iyon. Magulo ang syudad ng Siyamnapu. Ito ang sertipikong ibinigay nila. Nakapangalan na pulis. Hindi na kailangang pumasok sa trabaho. 79 na yuan kada buwan. Kinuha ko na, ipapadala ko sa iyo sa silangang probinsya. Salamat po sa inyo. Kuya Lee, may sasabihin na ako. Matagal na akong nandito sa 79 na syudad. Maliban sa maestro. Ikaw at si Tia Lu lang. Itinuturing niyo akong sariling pamilya. Bumalik ang aming matandang amo tuwing Pasko. Noong kabataan, nilabanan niya ang mga bandido sa Baisan. Nabali ang kanyang binti sa lamig. Ngayon, mas malamig na ang panahon. Hindi makabangon. Nagawa mong gamutin ang hika ni Ming Yao. Maaari mo bang tingnan ang matanda? Walang problema, hintayin mo akong ilagay ang mga bagay. Sama-sama tayong pumunta. Ayos lang ba? Ayos lang. Pumasok ka, Colonel Lee. Ito ang doktor na tumitingin sa matandang pinuno. CJ. Tay, dinala ko si Xurong para tingnan ang iyong binti. Anong iyak-iyak, hindi pa ako patay. At, ito si Xurong. Surong. Ito ang ate ko, si Yonfeng. At ito si Aishu. Ate, magandang araw sa iyo, manugang. Bata, kung hindi mo kayang gamutin ang paa ng tatay ko, itigil mo na ang mga gawin ng iyong hukbo. Tingnan mo, ang batang ito ay napakamaingat. Mas magaling pa kaysa noong panahon mo. Bilisan mong papasukin si Xurong. Naghihintay pa ang tatay. Sige, sumunod ka sa akin. Magandang araw po, Ginoo. Ako si Xurong. Nandito ako para tingnan ang iyong binti. Miss, malamig ba? Maupo ka. Hindi naman nagmamadali ang sakit ng Ginoo. Ngunit itong nakatatandang babae, kung patuloy pa ito, baka hindi na tayo makaabot sa bagong taon ng susunod na taon. Ikaw ba ay dinala ng panganay na anak? Pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi pwedeng basta-basta magsalita. Sinasabi mo ba na hindi ako mabubuhay hanggang sa katapusan ng taon? Totoo ba ang sinabi mo, Xurong? Tito Lee, kailan ba kita niloko? Nakalimutan mo na ba? Noong ikaw ay may gout, sino ang bumangon sa gitna ng gabi para magluto ng tsaa mula sa Carmona? Naniniwala ka man o hindi, dahil sa kanya na ibalik ang kanyang asawang nasa koma. Naniniwala ako sa kanya. Ang mga mata ay kumikislap na parang tinamaan ng enerhiya. Ang mukha ay namumula ng hindi normal. Ito ay labis na kasiyahan. Ang buhok ay tuyo, parang pinatuyo sa araw ng 3 buwan.
Ang mga siko ay nakalubog na kayang maglaman ng 2 prune. Ito ay pagkapagod ng katawan. Ang dalawa ay magkasalungat. Dagdag pa, nagiging kulay ube ang mga labi. Pumasok ang masamang enerhiya sa katawan. Ito ay dahil sa pagpigil ng potensyal ng katawan. Kung hindi ito mapipigilan, oras na para magpakita ang lason. Paano mo nalalaman ang mga ito? Dahil nahawakan mo ang damong winter solstice. Karaniwan itong tumutubo sa madilim na sementeryo. Umaasa sa dugo ng mga patay. Hindi ba't ikaw, 20 taon na ang nakalipas? Nang magmisyon ay hinukay ito. Matapos itong hukayin, hindi ka na ba nagkaroon ng anak? Sobrang init ng araw. Nawala na ang mga supling. Surong, may sakit ba ako? Nagsisisi ba ako sa pamilya ni Lee? Tia Lu, ito ay sakit ng puso mo. Sa mga taong ito, palagi mong iniisip na hindi ka mabubuntis. Araw-araw kang nagtiis ng ganito. Kung magpapatuloy ka pa ng ganito, masisira ang katawan mo kung magpapatuloy ka. Kanino mo ipinapakita ang lungkot mo? Yeshu, maraming taon kang pinahirapan. Pasensya na sa'yo ang pamilya Lee. Lolo, ang pangit ng acting mo. Nakita ko palang agad. Ikaw nga ang marunong sirain ang plano ko. Paano maalis ang laso ng boss? Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Ipapagawa ko. Hindi ko alam. Yung winter solstice herb na inani mo noon, nandoon pa ba ang mga talulot nito? Ang pinakamainam na paraan ay gawin itong pulbos mula sa mga talulot. Inumin ito kasabay ng gamot. Kung wala naman, kailangan gumamit ng ibang paraan. Kailangang maghintay ng hindi bababa sa kalahating buwan. Hinukay ko ito pabalik at inilagay sa isang kahon. Diretsong isinara sa itaas na bahagi ng estante. Talagang naipreserba ito. Ginoo. Kung magagaling ko ang iyong sakit, maaari bang ibigay mo sa akin ang halamang iyon? Ang winter solstice herb ay makagagamot ng anemia na may regeneratibong hadlang. Ito ay isang napakabihirang sakit. Nagawa ng gamutin ang sakit nila Oda at Tissue. Ano man ang kailangan ibibigay. Salamat, Surong. Aunt Lu, huwag kang mag-atubiling. Ibigay ko sa iyo ang reseta para sa iyong kalusugan. Isusulat ko ito para sa iyo. Tandaan mong maglaga ng isang piraso araw-araw. Dapat itong inumin ng hindi bababa sa kalahating buwan. Kung nais mong magkaanak, sabihin mo sa akin ng maaga. Makipag-ugnayan ka sa akin para sa pulso. Ipinapagawa ko ang katawan mo. Surong. Pasensya na sa mga nangyari dati. Surong. Pasensya na sa mga nangyari dati. Walang anuman, ate. Sino bang hindi natatakot sa pangalan ng matanda? Hindi ako makatanggi. Ang batang ito, ginagamit niya akong panangga. Ikaw si Surong. Sabi ni Tio-san, bata ka pa. Pero may kakayahan ka. Totoo, bata pa ako. Gusto kitang hamunin. Mag-usap tayo ng maayos. Matapang ka bang harapin? Kung ganon, hindi na ako magpapahirap pa. Sige, lumabas tayo para mag-ensayo. Come here, Shengnan. Itong batang ito, lumaki sa militar mula pagkabata. Pamilya, magulang, lahat sila ay sundalo. Ang ugaling ito, mas matigas pa sa lalaki. Pamilya ng mga magulang, lahat ay mga sundalo. Ang ugaling ito, mas matigas pa sa lalaki. Talagang kailangan niyang patunayan na siya ay mas malakas kaysa sinuman. Walang anuman, nagpapalitan lang ng mga kasanayan ang mga kabataan. Narinig ko na ikaw ang pang-7 anak sa bahay. Kaya tatawagin ka na lang na Little 7. CJ, kung gusto ng lolo mo, kahit anong tawag sa'yo ay pwedeng-pwede. Ipakilala ko lang. Ito ang aking apo na si Li Shengnan. Siya ang anak na babae ni Tio Li at Tita Lu. Nakikita kong magkapareho kayo ng edad. Dapat kayong magkausap palagi. Tungkol kay Shengnan sa hinaharap. Talagang nais kong gamutin kayo agad. Mukhang kailangan na lang manatili dito para kumain. Hintayin mong matapos ang gamot. Gagamitin ko ito para magpaanal sa inyong tiyalu. Bakit kumikislap ang lancet na ito? Siyam na bituing pana. Ibinigay ito sa akin ng master ko. Huwag kang matakot kapag ginamit ko ang lancet. Hindi ako matatakot. Tia Lu. Huwag kang kabahan, mag-relax lang. Mama, kamusta ka? Mag-relax ka, wala namang masama. Tita Lu, ito ay sakit sa isip. Nakapagpigil sa dibdib, nakaharang sa mga ugat. Ngayon, nakakabawas na.
Kailan ba kita niloko? Sandali lang, uminom ka ng asukal na tubig na iyon. Magbabad ka ng paa mamaya. Siguradong makakalakad ka na bukas. Salamat sa iyo, Surong. Walang anuman. Nandito ka para alagaan si Chalu. Pupunta ako para magluto ng gamot para sa matanda. Matanda. Hayaan mong tulungan kitang magbabad sa gamot, at pagkatapos ay tutulungan kitang mag-iniksyon. Kung sa tingin mo ay mainit, sabihin mo lang sa akin. Matanda na ako. Natatakot pa ba ako sa init? Babae. Nailigtas mo ang buhay ng buong pamilya namin. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Ang kahon ng pera na ito, pakiusap tanggapin mo ito, bilang munting pasasalamat. Maraming salamat po, Ginoo. Ginoo. Sino po ba ang hinahanap ninyo rito? Ako ay naghahanap ng matandang kaibigan na si Liu Guohong. Nung dumating ako dito, nakita ko siyang nakahiga dito. Kakalipol lang ng lolo ko. Bago siya pumanaw, tinanggap niya ako bilang apo niya. At iniwan niya sa akin lahat ng ari-arian niya. Kasama na ang bahay na ito. Ako at ang lolo mo ay magkaibigan ng ilang dekada. Kaya't espesyal kong pinuntahan siya ngayon. Hindi ko inakala na mauuna ka na. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Sige, sabihin mo. Interesado rin ako sa mga karanasan mo. Ako si Cao Yuan lang. Taga Central Plains noong huling bahagi ng Dinastyang Qing. Mula sa pamilyang magnanakaw ng mga libingan. Ako si Cao Yuan lang. Isang tao mula sa Central Plains noong huling bahagi ng Dinastyang Qing. Pamilya ng mga magnanakaw ng libingan. Isang disipulo ng Shaolin na hindi monghe. Pumasok sa Jelauhui noong ako ay 18. Pagkatapos ay nanguha ng pera para sa revolusyon sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga libingan. Matapos nakaw ang mga prutas. Sa loob ng 10 taon kong ito, patuloy na naghahanap ng matagal ng kaibigan na si Liu Guohong. Ngayon ay naninirahan na sa syudad ng Shu. Ang mga anak ay umalis na. Naiwan na lamang ang 2 apo. Noong mga nakaraang taon, ang libingan ay nakakuha ng kahalumigmigan. Kaya't hindi na maganda ang baga. Ngayon ay umaasa na lamang sa internal na lakas. Yung tao sa harap ng bahay ay nagising na. Tara, tingnan natin. Ginoo, bagamat hindi ko kayang gamutin ang iyong sakit sa baga, maari kong bigyan ka ng lunas. Alam mo rin ang sining ng Qi Huang, tingnan mo. Hindi siya makapagsalita. Ibigay mo sa kanya ang panulat at papel. Habang may oras pa, gagawan kita ng acupuncture. CJ. Mag-relax ka lang. Nakalimutan ko na kung ano ang maginhawang paghinga. Ang galing ng acupuncture ng batang babae. Malala na ang iyong sakit. Mga kalahating buwan na lang ang natitira. Alam ko na iyan sa puso ko. Uwi na muna ako. Kain na tayo, ate. Alam ko na. Kayo ni Xiaotian, kain na kayo muna. Kausapin ko muna siya. Tama, Mengyao. Magpapagaling siya rito sa atin. Magluto ka ng mas marami. Opo, ate. Ang pangalan mo ay Jiang Wenyi. Namatay ang iyong guro. Wala ka ring mga kamag-anak. Babalik kami sa silangang lalawigan sa katapusan ng buwan. Ngayong gabi, dadalhin kita sa pugad ng Budha. Pupunta tayo roon para magpagaling. Huwag kang mag-alala. May tiwala ako. Mamaya, hayaan mong si Xiaotian ang kumuha ng gamot. Dito ka lang magpahinga. Salamat sa iyong mahiwagang karayom. Uuna na ako. Mag-ingat ka sa pag-alis. Kung may kailangan, mag-message ka lang. Pumunta si Tio Lee sa malaking bahay ng baryo. Matagal na siyang naghihintay. Kahapon tinanong ka pa ng hepe. Dumating ka na, Surong. Nakakain ka na ba ng almusal? Maaga kang dumating ngayong umaga ah. Matagal na akong naghihintay. Para tayong magpaligsahan. Huwag mong kalimutan. Sandali lang.
Unahin muna natin si ate at siya. Pagkatapos nilang magpagamot, saka tayo magpaligsahan. Tingnan ang kulay ng mukha. Ang laso ni ate. Halos maayos na ito. Uminom ka pa ng gamot ng kalahating buwan. Tia, ikaw naman ay may sakit sa puso. Kailangan mong uminom ng gamot ng dahan-dahan ng 1 buwan. Magpahinga ka lang. Salamat, Xiaoqi, sa pagsagip sa aming pamilya. Tia, huwag kang magpakabait ng sobra. Lahat ay kapalaran. Anak, ngayong umaga kaya ko nang gamitin ang mga binti ko. Kaya ko nang tumayo. Anak, ngayong umaga kaya ko nang gamitin ang mga binti ko. Kaya ko nang tumayo. Ayos yan. Ngayon, gaya pa rin ang dati. Acupuncture at herbal bath. Sa huli, dagdagan pa natin ng masahe. Sige, susunod ako sa'yo. Surong, magpaligsahan na tayo ngayon. Tara, sa bakuran tayo. Sa susunod, siguradong tatalunin kita. Yuan Benzhang ng 74 na lungsod, pakiusap. Surong ng Baishan, pakiusap. Uncle Yuan, sino ang nagkakagulo? Huwag kang magbula-bula. Ito si Xurong. Ikaw lang ang Xurong. Kahapon, pinahirapan ang ate ko. Tito Lee. Pwede ko bang sapakin siya? Sige lang, pero huwag mo siyang patayin ah. Mayabang. Puno ng paninira. Puno ng ako. May kaunting galing sa pakikipaglaban. Kaya hindi na niya pinapansin ang iba. Surong, tigilan mo na. Huwag mo siyang harangin. Ang batang ito nga, matagal na dapat siyang mapalo. Tandaan mo. Bakit ang mga bulaklak sa bundok ay ganito kapula? Talagang may ugali siya. Kung hindi, sayang naman ang palo na ito. Nahihirapan ka para kay Xiaoqi. Hindi po, Ginoo, kayo ang masyadong magalang. Siyang may problema, hindi siya malambot. Kung ibang tao ang nasa lugar ko. Matagal na silang umiiyak at nagmamakaawa. Anak, yung isang palo na sinabi mo kanina. Mailihim bang itinatago? Ang medisina at ang martial arts ay hindi nagkakahiwalay. Siya ay nag-aaral lamang ng martial arts. Pero hindi pwedeng pabayaan ang kalusugan. May mga tagong sugat sa kanyang baywang at tuhod. Yung palo ko kanina, ay nakapagpasok sa kanya ng dugo. At naituwid ang buto. Pagkatapos maligo mamaya. Siguradong bukas ay magiging masigla siya. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Laosan na ikaw ay may kakayahang medikal at martial arts. Ang lalim ng itinatago mo, ah. Saan ba ako nagtago? Itong kamay ko ay itinuro ng aking guro. Espesyal na para sa mga baguhang nag-ensayo ng martial arts. Kapag uminit na ang tubig, tatawagin ko siya. CJ. Sige, aalis na muna ako. Tandaan, hayaang malublog siya ng kalahating oras. Ipapaabot kita kay Yunzen. Hindi na kailangan, mabilis ang mga paa ko. May napansin ka ba? Anong estilo o paaralan ito? Tei-chai, Xingyi. May baji at bagwa rin. Nakapasok pa sa loob ng bahay. Hindi niya ginamit ang buong lakas. Laban ng buhay o kamatayan. Ilang suntok ang kaya mong saluhin. Hindi ko mapigilan kahit isang galaw. Unang beses kong makita ang estilo ng palad na yan. Sabi ni Tatlo, ang estilo ng palad niya ay tinatawag na bagwapang. Mabagsik nga. Pero ngayon ginagamit ito para sa pagpapagaling. Ang batang babae na ito ay binago ang teknik na panlaban sa tao. Si Rongrong ay nagtatrabaho sa tanggapan ng mga dayuhan. May pag-asa na. Tutu. Naghahanap sila ng bahay sa sentro ng lungsod. Inirekomenda ko ang iyong bakuran. Sabi niya bukas siya titignan. Ang galing. Sa wakas magagamit na ang bahay ni Lolo Liu. Ang sinasabi ng matanda tungkol sa pangmatagalang negosyo. Lahat ay pabor sa akin. Pumasok po kayo. Rongrong, ito si pangalawang direktor ni mula sa opisina ng mga dayuhang mamamayan. Ito naman si Ginoong Chen, isang overseas Chinese. Kumusta po, direktor ni? Kumusta po, Ginoong Chen? Noong nakaraang buhay, tumulong ako sa mga overseas Chinese sa lalawigan ng Guangdong na maghanap ng kanilang pamilya sa loob ng 3 taon.
Kaya ngayon ay nagagamit ko na ang Ingles ko. Maganda ang bahay na ito. Pero masyadong malaki, hindi naman magagamit. Direktor ni, may suhestyon ako. Bakit hindi ibalik ang likod bahay ng guro? Sa tanggapan ng kalye. Iwanan ang 4 na patong para maging basehan pa rin. Gagamitin ko ang mga ladrilyo para paghiwalayin ang 3 patong at 4 na patong. Kaya't nagkaroon ng likod na pinto ang 4 na silid. Gamit ang mga ladrilyo, inihiwalay ko ang 3 silid. At ang 4 na silid. Kaya't nagkaroon ng likod na pinto ang 4 na silid. Hindi ito nakakasagabal sa isa't isa. Ayos lang. Sige, isusulat ko ayon sa sinabi mo. 3 kopya, bawat isa ay may kopya. May patunay mula sa tanggapan ng kalye. Hindi na tayo matatakot sa abala sa hinaharap. Oh, Kuya Q. Saan ka pupunta? Inatasan ako ng opisina. Nasundan ang kasunod ng isang kaso. Ikaw, hanapin mo si Lee. Gusto kong humingi ng kaunti mula sa kanya. Pulang ladrilyo, semento at apog. Para isara ang pintuan ng bakuran. Si Lee ay inilipat sa distrito noong nakaraang linggo. Ngayon, pansamantala akong namamahala sa opisina. Noong nakaraang taon nang magtayo ng bahay. May natira sa bodega. Salamat, Kuya Q. Hindi kailangan ng marami, sapat na para isara ang pintuan. Sige, hahanap ako ng sasakyan para ihatid ka doon. Hindi na kailangan. Tatawagan ko na lang ang 2 kariton para hilahin. Jayang Wenyi. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Sa loob ng ilang araw, pupunta kami sa silangang lalawigan. Ano ang plano mo? Gusto niyang sumunod sa'yo. Sumunod sa akin. Pero hindi pa gumagaling ang sugat mo. Natatakot akong hindi mo kayanin. Sige na, sumunod ka na lang. Pero sa daan, sundin mo ang mga plano ko. Huwag kang magpakamatapang. Napahina ang boses mo dahil sa lason. Hindi ito ganap na magagamot. Pero matuturuan kita ng ventriloquism. Gamit ang pag-vibrate mula sa tiyan. Pagkatapos, makakapagsalita ka ng normal. Pagkatapos, makakapagsalita ka ng normal. Mulang hindi nagkita. Huwag kang magbiro. Mayroon akong 10 malalaking dilis. Gusto kong palitan ng mga papel na pera. May alam ka bang paraan? Ito ay mga mahahalagang kalakal. Bakit mo ito ibinibenta? Hindi ba't uwi na ako sa silangang lalawigan? Kulang ako ng mga papel na pera. Meron naman. Nasa ilalim ng pangangalaga ng mga tao sa silangang lungsod. Siya ang aking kamag-anak na si Zhang Jizu. Ang aming ninuno ay mga matapang na tagapagtanggol. Itong itim na pamilihan ay siya ang nag-aalaga. Kung walang sapat na lakas, hindi ka makakaakyat sa bundok liang. Sundan mo ako. Walang 3 daliri. Hindi makapangahas umakyat sa bundok liang. Sundan mo ako. Dumating na si Shonzi kasama ang bisita. Mahal na Ginoo, pakisalamatan mo muna sila. Ayan, Su. Ginoong Kao. Si Jizu ay anak ng aking kaibigan. Ako at ang tatay niya ay sobrang close. Makakaasa kayo na maayos ang transaksyon. Tito Zhang, magpapadala na ako pauwi sa silangang probinsya. Kulang lang ako ng ilang ration tickets. Sige, 3 piraso na lang ang tatanggapin ko. Wala nang natitirang cash. Tapos na. Sitigi nitong mga nakaraang araw, nahihilo ba siya? Kahapon, kasama pa niya ang apo niyang lalaki. Naglakad sila ng kalahati ng kalye. Mabuti ang kanyang kalagayan. Mabuti na ang pulso niya. Dapat ay tuluyan na siyang gumaling. Ngayon ang huli kong pagbisita. Pagkatapos, tutulungan ko ang aking guro na maglipat ng bahay. Kaya hindi na ako pupunta. Xiaoqi, salamat sa iyo, nakabangon ang tatay ko mula sa kama. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Sobrang pinalaki ang sinabi. Sa susunod, basta't hindi magpapakagutom at iiwas sa mamantikang pagkain si Lolo Lee. Wala namang magiging malaking problema. Aalis na muna ako. Xiaoqi, uminom ka muna ng tubig bago ka umalis. Hindi na. May gagawin pa ako, kita-kits. Xiao Chen Mingyao. Tara, punta tayo kay Master. At Surong, bibigyan ba ako ni Master ng candy ngayon?
Siyempre. Mahal na mahal ka ni Master. Tara. Si Yaorong ah. Huling beses na pupunta si Master sa klinika ngayong araw. Yung mga gamit. Ayusin mo kasama si Xiaoyan. Huwag mag-alala, Master. Tinawag ko na ang kariton para maghakot. Yung mga hindi mo nagagamitin, ilagay sa silid ng borda. Yung galing sa silangan, ilagay na lang sa atik. Naiayos ko na ang kumot ni Master. Salamat sa pagtulong, Ate Xiaoyan. Ilalagay ko na lang dyan. Uncle Lee. Gusto kong tulungan mong makakuha ng ilang tiket. Papuntang silangang probinsya. Makakakuha ka ba ng sleeper ticket? Mahihirapan ang batang babae na makakuha ng sleeper. Susubukan ng tiyuhin na maghanap ng paraan. Mahirap ayusin ang kama sa SE. Susubukan ng tiyuhin na maghanap ng paraan. Salamat, Tiyuhing Lee. Pagbalik, pakakainin kita ng dumpling. Sige, hintayin mo ang balita ko. Tingnan nyo na lang. Kayo na ang magpasya kung aalis o hindi. At Surong. Sasama kami sayo. Sabi ni Lolo, karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Susunod kami kay Lolo. CJ, mula ngayon pamilya na tayo. Maliit na Rong. Kung ito ang nais ni Ginoong Kao. Sige, manatili ka na lang. Hindi ako umiiyak. Nasa mata ko ang buhangin. Ganito rin ang sabi ni Chavens noong nakaraan. Ang liit-liit mo, ang talino mo talaga. Naalala pa niya ang sinabi ni Chavens. Pero nakalimutan ko na kung ano ang itsura ng nanay ko. Little Wrong. May ikaw, Little Xiao. May tayo at may pagmamahal natin. Ito ang tadhana. Sige, wag nang malungkot. Bigyan ka ni Ate Mingyao ng candy. Kailangang alagaan ang damit, pagkain at tirahan ng buong pamilya. Sa puting bundok, pangangaso at pagpapalayas lang ang kaya. Ginagamit ang baril bilang kumot. Mahalaga ang galing ng guro sa medisina sa bundok. Kailangang turuan ang mga babae kung paano kumuha ng gamot. Nagyayelo pa rin sa baisyan tuwing katapusan ng buwan. Pero makakauwi na ako. Ito na ang pinakamagandang wakas.